Okay, recording na tayo for depreciation. Punta natin. Itong introduction, okay na tayo dyan, no? What are adjusting entries? Huwag na natin masyadong pakialaman yan. Okay, marunong ka na yan eh. Depreciation ang focus natin, no? What is depreciation? Depreciation is the systematic allocation of the cost of a long-term tangible asset over its useful life. So may makikita ka dyan, cost. Okay, cost, tsaka useful life. Sige, balikan natin later yan, no? It is not about the asset losing market value. It is an accounting method for spreading out the asset's cost over the years. It will be used to generate revenue. So, matching principle pa rin. For example, ano bang binibili natin na nagde-depreciate? Mga delivery vehicle, no? Mga trucks, ganyan. So, for example, yung truck na yan ay binili natin for 1 million. 1 million. Tapos sabi mo, nung binili mo yan, siguro mapapakinabangan ko siya for 10 years, no? 10 years yung useful life, sabi mo. Okay. So yung 10 years na to, pakikinabangan mo yung truck. So magge-generate yung truck ng revenue for 10 years. Okay? Eh kailan mo siya binili? For example, binili mo yung truck ng 2020. No, binili mo yung truck ng 2020. So naglabas ka ng pera 2020. Beginning ng 2020, no? Pero kunwari January 1, 2020. So, hanggang December 31, 2020, ginagamit mo yung truck na yan. So, yung truck na yan, nagpapasok din ng pera. So, positive na pera. Eh, for 10 years mo gagamitin. So, December 31, 2021, magpapasok ulit yan ng pera. Tapos, hanggang makarating ka ng December 31, 2030, may papasok na pera dahil dun sa truck na pinakinabangan mo for 10 years. Okay? Pero anong ginawa mo ba dito? January 1 ka lang naglabas ng pera. January 1 ka lang naglabas ng 1 million. Okay? So January 1 ka ba magre-recognize ng expense? Hindi. Hindi ka magre-recognize ng expense ng buong 1 million for January 1. Bakit? Kasi hindi mo naman January 1 lang gagamitin yung truck na yan. Okay? Matching principle tayo ulit ha. Matching principle. Principle. Dapat yung expense mo is i-record mo at the same period o when you recognize your revenues related to that expense. Okay? So kung 10 taon kang magre-record ng revenue na tinulungan ka ni truck ma-achieve, syempre yung truck mo pang ano mo yan, pang deliver mo yan ng kung anumang goods. So yung truck mo pinakinabangan mo para makapag-generate ng revenue for 10 years, dapat lang yung expense mo related to that truck is spread for 10 years. So, ganun yung gagawin natin sa depreciation. So, yung 1 million na nilabas mo noong 2020, hindi yan expense. I-record mo muna siya as an asset. So, kunwari, January 1 ka bumili, January 1. Debit, delivery truck. Delivery truck is an asset, no? PPE yan, no? Delivery truck, 1 million. Credit, cash, no? Mayaman ka, kinash mo yung 1 million na yan. So, wala kang ni-record na expense nung naglabas ka ng pera. Okay? Pero, i-record mo yung depreciation ng truck na yan over 10 years. Okay? Kasi 10 years mo pakikinabangan eh. So, dapat ba sa December 31, 2020, meron ka dapat depreciation expense? Yes, meron ka dapat depreciation expense for that truck. So, kukumputin natin yung depreciation expense. And ang kabangga nitong depreciation expense is accumulated depreciation. And yun yung pinakilala natin kanina, no? Si accumulated depreciation na kontra asset account din. Okay, so yun yung essence ng depreciation, no? Para masunod pa rin yung matching principle.
Okay, so think of it like paying for a car over several years instead of all at once. The car's cost is the asset's value and the yearly payments are like the depreciation expense. So wag na to, pangit yung analogy niyan, no? Ito na lang, yung ginawa natin kanina. Okay. Next, why do we depreciate assets? Yun nga, matching principle, no? Depreciation expense is recorded in the same period as the asset as that ano no, that the asset. Ulitin nga natin 'to kasi ang pangit pagka ginuguhitan. I-highlight na lang natin, no? So depreciation expense is recorded in the same period that the asset helps generate revenue. So sa senaryo nga natin kanina, yung truck na 'to, ginamit mo for 10 years, no? Nagpasok ng pera yan ng 10 taon. So dapat lang i-record mo yung expense, yung depreciation expense over that 10 years din. No? So this matches the expense with the revenue it helps to create, giving a truer picture of a company's profitability. Next na reason bakit tayo nagdi-depreciate ng assets, to reflect the accurate asset valuation. Okay, so depreciation reduces the book value of an asset on the balance sheet, reflecting its remaining economic value to the company. So mamaya pakita natin kung paano ba yung asset valuation na yan. Next, compliance requirement. No, it is a required accounting practice under GAAP o Generally Accepted Accounting Principles. Okay, so paano tayo mag-depreciate? Ang ituturo ko lang sa inyo ay ang straight line method, no, para hindi masyadong complicated. Kasi ito naman yung most common eh. Meron kasing iba pang method ng pag-depreciate. Merong mga double declining balance, merong sum of the year's digits. Pero for now, okay na ako kung matutunan nyo tong straight line method. So this is the most common and easiest method to calculate depreciation. Okay? So anong formula? Sa pag-compute ng depreciation expense, no? Expense pa rin yung hinahanap mo, no? Kanina, doubtful accounts expense yung hinahanap natin. Yung pinipilit nating makita, si doubtful accounts expense. Dito naman, si depreciation expense, yung palalabasin mo. So paano mo yun compute? Kailangan mo yung kanina, yung cost. Ito yung binilugan natin kanina. Kailangan mo yung cost, pati yung useful life. Okay? And minsan, may binibigay na salvage value na tinatawag. Salvage value, lagay lang natin dito. Kailangan mo rin yan, no? Kapag may binigay na salvage value, gamitin mo si salvage. Kuya, okay na yan. Salvage value. Okay? So, gamitin mo siya. So, para mapalabas mo yung depreciation expense, kailangan mo si cost, tsaka si salvage value, tsaka si useful life. So, ito yung formula niya. Depreciation expense is equal to cost minus salvage value over useful life. Okay? So, yung cost natin is the original purchase price of the asset. Kung yung truck yung pag-uusapan natin, yung cost ng truck is 1 million. Okay? Next, ano naman ang salvage value? Salvage value is the estimated value of the asset at the end of its useful life. So, kunwari, yung truck ko nga is pakikinabangan ko for 10 years. So, sabi ko, siguro pakikinabangan ko for 10 years yan. And at the end of the 10 years, bulok na yung truck ko. Pwede ko na lang siyang ibenta sa junk shop. Kikiluhin na lang. Ganun na lang. So, yun yung estimate ko sa kanya, no? And, syempre, kung bulok na yung truck ko, ang estimated value ko na lang sa kanya at the end of 10 years, siguro mga nasa 50,000. Okay? So, yung 50,000 is the estimated value of the asset at the end of its useful life. No? Bakit mababa yung tansya ko? Kasi siguro, masyado akong hindi ko pinapahinga yung truck. No? Hindi ko masyadong nililinis. Hindi ko pinapa-change oil. Kaya nabulok siya in 10 years lang. So, ganun. Salvage value ko, 50,000. So, meron ka ng cost and meron ka ng salvage value. Next, useful life is kung gaano mo katagal pakikinabangan. Estimate lang din yan. Estimated number of years the company expects to use the asset. So, yung kaninang example ko, 10 years. So, meron ka na rin useful life.
Okay? So kung yung truck na example natin kanina, yung kukumputan natin ng depreciation expense per year, so meron tayong cost na 1 million minus salvage value na 50K over 10 years na useful life, ang ating annual depreciation. Ang ating annual depreciation ay, computin mo, 1 million minus 50, 950 divided by 10 years. Meron kang 95,000 na depreciation per year. Okay? Sige. 95,000 depreciation per year. So, gawin natin dito yun. No? Lagyan natin ng timeline. Kunwari, ito ay January 1, 2020. Binili mo yung truck, 1 million. Next, 2021. Hindi, year end muna ng 2020. 2020, December 31. Then 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ang dami palang years. 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. So, 10 years na ba yan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, sumobra pa nga tayo. 2029 lang pala. No? So, 10 years na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. December 31 din to. December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, and December 31. Okay? So, kung yung truck mo, binili mo ng January 1, 2020, pakikinabangan mo siya for 10 years. So, pagdating ng 10 years, siguro yung truck mo, bulok na, no? Ano ba itsura ng truck na bulok? Yan, ganyan na itsura niya. Tapos, umuusok-usok na siya. Ayan, basag na yung salamin. Wala nang gulong, flat na yung gulong. Ayan. So, pagdating ng 10 years, bulok na yung truck. Okay? Pero bago makarating sa 10 years, let's say, nagkaroon o binigyan ka ng truck na yan ng revenue for December 2020 no mga siguro mga nasa kano ba ang bibigay na revenue yan? Siguro mga nasa 250,000 no? Revenue. Tapos nung 2021, ganun ulit, 250,000. 2022 medyo lumakas, naging 275. Tapos 300 na nung 2023. Tapos 300 ulit nito. Tapos dito 2025, 325 na. Ito ano lang for illustration purposes lang, 350. Tapos naging 400, tapos naging 500 na dito. Tapos ito 500 ulit. So kung yung truck na to ay nag-provide sa iyo ng revenue for 10 years, dapat mag-recognize ka rin na expense related to that truck. Kasi tandaan mo, yung 1 million na dinebit mo noong January 1, 2020 ay naka-asset yan. Hindi mo yan in-expense. So over the period of 10 years, doon ka mag-record ng expense. And magkano yung i-record mo na expense? Yung annual depreciation na na-compute mo kanina. So meron kang 95 na depreciation expense per year. So 95K, 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 and so on, no? 95K. 95K. Okay, so ganun yung magiging itsura ng pag-compute mo ng revenue and expenses. Okay, so minatch natin yung expenses dun sa revenues na generate ng truck. Ganun lang. Ngayon, ano pa bang concept ang pwede nating i-discuss dito sa depreciation? Nawala yung mouse ko. Ayun. Ito. Every year-end, pwede kang mag-compute ng tinatawag natin na
May discussion ba dito? Na book value, nasaan yun? Ito, wala, no? Ito. Yung accurate asset valuation. So, depreciation reduces the book value of an asset on the balance sheet, reflecting its remaining economic value to the company. So, ito, yung i-discuss natin, yung accurate asset valuation. So, every year, pwede mong i-compute kung magkano ba yung book value ng ating asset, ng ating truck. Okay? So, sa una kasi, ang book value niyan ay yung 1 million. Sa una, sa January 1, 2020. So, at the end of December 31, 2020, yung 1 million na yan, mababawasan na yan. Magkano yung mababawas? Yung 95 na din-depreciate mo. So, yung magiging book value niya na lang is 1 million minus 95,000. So, 1 million minus 95, 905 na lang. So, ito na yung book value mo for December 31, 2020. Okay? So, kung yan yung book value mo ng end ng 2020, 905, next year, December 31, 2021, mababawasan ulit yan ng 95,000. Okay? So, yung 905 mo, bawasan mo ulit ng 95. So, ang book value mo na lang sa end ng December 31, 2020 ay 810. Okay? So, yan na yung magiging book value mo for the end of 2021, no? So, beginning ng 2022, yan yung book value mo. Bawasan mo ulit, no? Pagdating ng end, bawasan mo ulit ng 95,000. Hanggang sa makuha mo, hanggang sa makarating ka sa 10 years. Okay? So, 810 minus 95, 715. Okay? Kaya nga tinatawag itong contra asset account na to na accumulated depreciation. Kasi ina-accumulate mo yung mga naging depreciation expense mo over the life of the asset. Okay? So, ayun, na-picture mo na. Kahit paano, na-picture mo na kung ano ba yung ginagawa natin sa depreciation. So, yun, na-compute mo yung depreciation expense noong truck na 10 years. Kaya lang, yung scenario dito sa baba, iba pala, no? So, ang example dito sa baba, a delivery truck costs 50,000. Ang mura naman, 50,000. Has a salvage value of 10,000 and a useful life of 10 years. So, kung ito yung kukumputan mo ng depreciation expense, yung annual depreciation expense, gawin mo lang ulit yung formula mo. So, depreciation expense is equal to cost less salvage value over useful life. Okay? So, yung cost natin ay 50K, salvage value natin is 10K, useful life natin is 5 years. So, ang ating depreciation expense, 40 minus, divided by 5 is 8,000 per year ang ating depreciation expense. Okay? So, ito na yung depreciation expense mo. Depreciation expense. Ngayon, paano kang gumawa ng adjusting entry? So, tingnan natin. Depreciation is a non-cash expense. So, you aren't paying money out of your bank for it. Kasi, yung flow of cash, nandun sa simula. Kung kailan mo binili yung asset. So, nung binili mo yung asset, sa case natin kanina, yung 1 million, dun ka naglabas ng cash. Pero over the years, hindi ka na maglalabas ng cash. Ang gagawin mo, i-allocate mo yung value nung binili mong asset over the useful life. Okay? So, ang depreciation expense is a non-cash expense. Okay, next bullet point. The adjusting entry always involves two accounts. Number 1, depreciation expense. And number 2 is the accumulated depreciation o contra asset account. Yan yung pangalawang contra asset account na makikilala mo today. Okay, so pag mag-entry ka, debit, depreciation expense, credit, accumulated depreciation. Okay, so balikan natin yung truck kanina, yung mga itsura, yung mga pinagsusulat natin dito kanina. So kung December 31, 2020, meron kang depreciation na 95. So, ang entry mo for that year is, di ganyan, December 31, 2020. Debit, depreciation expense, DepEx,
Normally, nilalagyan niya ng dash tapos kung saan siya related na asset. Depreciation expense, truck, 95K. Credit, accumulated depreciation, truck, 95K. Bakit nilalagyan ng dash truck o dash name ng asset? Kasi sa totoong buhay, hindi lang nag-iisa yung truck na yan. Ang mga business, siguro maraming fleet ng mga truck yan, lalo yung mga malalaking negosyo, no? So marami silang mga truck. Okay? Kaya kailangan hiwalay yung mga depreciation ng bawat truck na yan. Lalo kung magkahiwalay sila ng binili. Wala, hindi sila sabay binili. Yung isa, December 31, 2020. Yung isa naman, January 1, 2025. Ganun. So, baka may iba yung computation. Next, bukod doon, bukod sa maraming truck, baka may iba pa silang asset na kailangan i-depreciate. Kagaya ng mga building, dinidepreciate din yan. Ano pa ba ang dinidepreciate? Yung mga machinery and equipment, dinidepreciate din yan. Okay. So, yun yung mga tinatawag na property, plant, and equipment. Ang hindi mo lang i-depreciate sa PPE ay land. Okay. So, yung land, hindi mo i-depreciate. Bakit? Kasi normally, hindi naman talaga bumababa ang value ng land. No? Actually, tumataas pa nga. So, kabaligtaran yung nangyayari kay land. Hindi nagde-depreciate si land, nag-a-appreciate. No? Tumataas yung value niya. Appreciate. So, hindi ka dito magko-compute ng accumulated depreciation. Okay? So, doon ka lang sa mga nasisira. Yan, yung mga truck, mga building, mga equipment, mga furniture, yan, mga pwede yan i-depreciate. Okay? So, ganun ka lang mag-record ng depreciation. Paano yung depreciation mo for December 31, 2021? Di ganun ulit. 95,000 yan, di ba? So, mag-record ka lang ulit dito. December 31, 2021, depreciation expense, credit, accumulated depreciation, 95K. Ito, isang importanteng concept ulit. Yung nominal and permanent accounts. So, sana naalala mo pa siya, no? Pag nominal, temporary accounts yon, no? And ang mga temporary accounts, yung mga income statement account. Income statement, temporary accounts yan. Temporary. Pag balance sheet, permanent accounts. Yan. So, sa mga journal entry natin na to, alin ang temporary account? Tama, yung expense, yung depreciation expense track. So, ibig sabihin, temporary account, pagkatapos ng period na ito, for example, ito, December 31, 2020, magko-close yan. Isasara yan. So, mare-reset yan for the next period. So, kung tatawid ka na ng period, December 31, 2021, zero ulit yung simula mo ng depreciation expense. So, magre-record ka ng panibagong depreciation expense. Okay? Ano naman ang permanent account? Di yung accumulated depreciation. Since balance sheet account yan, permanent account yan. So, yung accumulated depreciation is a permanent account. Ibig sabihin, hindi yan magko-close at the end of the period. So, kung ano man yung ma-record mo na accumulated depreciation for 2020, dadagdagan lang yan nung magiging record mo ng accumulated depreciation for 2021. Okay? So, kung gagawa ka ng T-account ng accumulated depreciation, tuloy-tuloy lang siya, no? Accumulated debt. Accumulated depreciation. So, kung gagawa ka ng T-account dyan, tuloy-tuloy lang siya. May 95K dito, 95K dito, 95K dito. Okay, actually, mapuputol pa rin naman, no? Mapuputol siya kasi tatawid ng period. So, kung gusto mo i-present ng better, ito yung 95K for 2020, 95K for 2021, 95K ulit. Ay, hindi, teka. 95K. Kasi maglalagay ka ng mga subtotal kaya medyo matrabaho ko. 95K, ending balance mo ng 2020, o dadagdagan mo yan for 2021. So, may 95K ka ulit ng 2021. May 95K ka ulit ng 2021.
So, magiging ending balance mo for 2021 is 95 plus 95, 190. So, 190K ang iyong ending balance for 2021. Next, for 2022, meron ka ulit 95K. Okay? So, magiging ending balance mo for 2022 is 190 plus 95, 285K. Ang accumulated depreciation mo for 2022. And so on. Hanggang sa makarating ka dun sa end ng useful life. Tuloy-tuloy yung pag-record mo na accumulated depreciation. Kaya nga accumulated yan eh. Mag-accumulate. Okay? Eh yung depreciation expense, anong itsura niyan? Yung depreciation expense kasi, dito, DepEx. Since temporary account siya, kunwari nag-record ka ng 95K dito, noong 2020, since temporary account yan, i-close mo yan. No? So, matatanggal ulit siya dyan, makikredit siya. So, magiging zero yung ending balance ng depreciation expense mo. Okay? Yung closing entry na to, aaralin natin sa last part nung ano natin, nung discussion natin. Sa siguro mga 1 week before the final exams, yung closing entries na tinatawag. Closing entries. So, doon mo na i-close yung mga temporary accounts na yan. So, yung mga depreciation expense, magba-back to zero siya for the next period. Tapos magsa-start ulit siya ng 95K and so on. So, ang mag-accumulate lang talaga is yung accumulated depreciation. Kasi nga, balance sheet account yan. Okay? Yun. So, kung nag-accumulate yung accumulated depreciation, pwede mo bang computein yung book value every year? Yes, pwede mong computein yung book value every year. So, kung yung acquisition cost mo is 1 million, tapos tinatanong ka, how much is the book value of the truck at the end of 2022? Eh, di kuhanin mo yung accumulated depreciation ng 2022, which is 285. Bakit? Nakakailang 95 na ba yan? So, isa, 95, 95, tsaka 95. Tatlo. Nakakatatlong 95 ka na depreciate. So, 95 times 3, 285 nga ang accumulated depreciation. So, i-less mo dito yung accumulated depreciation na 285. So, yun yung AD. So, makuha mo yung book value nung truck na 1 million minus 285, 715. Okay? So, makukuha mo every year yung book value nung truck. Okay? So, yan. So, yun yung accurate asset valuation. Net book value, no? Para better. Net book value. Pag sinabing net book value, bawas na yung accumulated depreciation. Okay, ito, may example journal entry ulit. So, may sample kanina na meron tayong depreciation expense na 8,000. The entry would be, gusto yung entry? Ito pala, no? Debit, depreciation expense, credit, accumulated depreciation. Okay, tas ganun, nag-compute lang din siya dyan ng book value, no? So, in delivery truck, at cost, 50,000 minus the accumulated depreciation, 8,000. Yung net book value niya is 42,000. Okay, then each year, accumulated depreciation increases, reducing the book value. So, ganun lang. Key takeaways, wag mo kakalimutan yung pag-compute ng depreciation expense using the straight line method. Okay, ito yung pinakamadali. Cost minus salvage value divided by useful life. And yun, for depreciation. Okay, may question ba dito?
Kung meron, raise your hand or unmute. Kung wala, puso ka. Ayan, Ochavillo. Yes, ina-assume lang 'yan nung mga, companies 'no. Pero sa case niyo sa problem solving, ibibigay 'yan, yung mga oo, given siya. 'Pag lesser, kunwari nasira yung truck gano'n, gano'n ba? Kunwari nasa 5 years pa lang biglang nasira yung truck, tapos total wreck gano'n. 'Pag gano'n yung nangyari, kunwari after ano bang year yung kinuha natin kanina? 2022, let's say 2022 na lang 'no, 2022, year end ng 2022 na total wreck yung truck. So, ang gagawin mo diyan, kukuhanin mo yung book value ng truck. So, sa case natin, nakuha na natin yung 715. Tapos, since total wreck siya, hindi na siya mare-repair, kailangan mo na siyang i-write off sa books mo. So, tatanggalin mo yung truck na yun, i-expense mo siya as ano no, parang loss. Nasira yung truck. So, tatanggalin mo siya sa books mo para ma-reflect na talagang nasira na yung truck. Pero kung kaya i-repair, magdadagdag ka naman sa truck. So may mga capitalizable expense sa truck na repairs. Pero aralin mo siya more advanced accounting na subject no sa FAR, Financial Accounting and Reporting, Part 1. Kung meron kayong ganong subject, no. Paano naman kung sumobra? Kunwari 10 years na, umaandar pa yung truck. So walang kaso yung ganon na kahit fully depreciated na. Ibig sabihin kasi, no, kapag umabot na siya sa 10 years, fully depreciated na. Fully depreciated ang tawag. Kahit fully depreciated na yung truck, tapos pinakikinabangan pa siya, okay lang yun. No? Na umaandar pa rin yung truck, ginagamit pa rin siya, pero sa books, wala na siyang value. Okay lang yun. Sa books lang naman siya mawawala ng value. Pero kung ginagamit pa siya ng business, edi okay, ibig sabihin, nasulit yung truck. May mga gano'ng case 'no, sa mga clients 'no, 'pag, napasok kayo sa ano 'no, sa mga ano bang client ko yung may ganyan na asset, fully depreciated na. Basta may gano'n ano, makikita mo naman sa books nila na wala ng value yung truck pero 'pag inobserve mo nandun pa rin sa garahe nila, fully depreciated, gano'n. Pero more advanced na yun, more advanced na topic na siya, yun. Meron pang cases 'no, ang in-estimate mo dito na salvage value ay nasa 10K lang. Pero nung binenta mo sa junk shop, mas marami yung napagbentahan mo, hindi 10K. So magkakaroon ka ng gain pa 'no. So advanced accounting na rin yun, medyo advanced na subject na rin. So for now, ang importante sa'yo is matuto kang mag-allocate no cost ni truck nung binili mo si truck, yun. May question ba? Meron pa ba ditong tanong? Okay, kung wala ng tanong, meron ditong naiiwan na mga practice problems pa, ano? So, sagutan mo na lang yung mga practice problems na maiiwan. Nandiyan naman, given naman na yung mga solution. So, practicein mo na lang siya. And ayun, stop ko na yung recording, no? And pwede na kayong mag-leave sa call. Thank you.